أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na batid natin na ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dahilan kung bakit tataas ang pananampalataya ng isang alipin, dahilan na ang kanyang puso ay magiging laging nag-aalala sa Allah. Ganun pa man na matalakay natin ang dahilan ng pagtigas ng puso ng tao. Kaya kung saan inutos sa ating relihiyong Islam na linisin ang ating puso. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin." Sinabi ng Allah sa Quran, siya ang nagdala sa mga iliterato ng isang mensahero mula sa kanila para bigkasin sa kanila ang kanyang mga palatandaan at dalisayin sila at turuan sila ng aklat at karunungan kahit sila noon ay nasa malinaw na pagkaligaw. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na kung makita natin sa tafsir ng karamihan ng mga ulama, sa tafsir ay puso, wa thiyabaka fatahhir, sinabi ng Allah, at linisan mo ang iyong kasuotan. Impluensya ng puso sa katawan na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malikun wal a'da'u junuduhu faida taba al-maliku tabat junuduhu wa idha kabuta al-qulubu kabutat junuduhu, kama kala Nabi, kama kala. At sinabi ni Abu Hurairah na kung saan ang puso ay hari habang ang mga parte ng katawan ay kanyang mga sundalo. At kapag naging mabuti ang hari, ay maging mabuti rin ang kanyang sundalo. At kapag naging masama ang puso, ay maging masama rin ang mga sundalo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na alam natin na ang puso ay siyang naghahari sa pangkalahatan ng parte ng ating katawan. Kaya pahalagahan natin ang puso. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghah idha salahat salaha jasadahu kullu wa idha fasadat jasadahu kullu ala wahyal qalb, rawahu Bukhari wa Muslim. Na sabi ng sugo ng Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan, katotohanan ang katawan ay merong laman na kapag maging maayos ang buong katawan, at kapag ito ay masisira din ang buong katawan. Tunay ito ang puso, salaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya ingatan natin ang puso, pahalagahan natin ang puso sa pamagitan ng pag-alala sa Allah, dikrullah, pag-alala na kung saan makakamtan natin ang katiwasayan o tutmainnal qulub na sinabi ng Allah, ala bidikrillahi tutmainnal qulub, na kung saan ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay makakamtan ng puso ang katiwasayan. Kaya ingatan ang puso sa mga nangyayari. Ingatan mga halimbawa ng mga pangyayari na kung saan na ating matalakay, mabanggit kung papaano natin panatilihin ang pagsamba at isagawa ito ayon sa hinihiling at huwag maging kampante. Kaya makita natin kung saan binanggit ng Allah sa banal na Quran, innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila sala qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
sinabi ng Allah sa Quran, sa katunayan, ang mga mapagkunwari ay nililinlang nila si Allah habang sila'y kanyang nililinlang, at kapag tumayo sila sa pagdarasal, tumayo sila ng may katamaran na nagpapakita sa mga tao at hindi inaalala ang Allah maliban sa kakaunti. Kaya ikalawa, mga kapatid, sa pananampalataya, sa pag-aaral na may maling pakay, na kung saan kinakailangan dalisay. Kaya kung tingnan natin, sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, "Padalikumullah rabbukumul haq, pamada ba'dal haq illa dalal, paanna tusrafun." Sabi ng Allah sa Quran, iyon ang Allah, iyong tunay na Panginoon. Kaya ano ang pagkatapos ng katotohanan maliban sa kaligawan? Papaano kayo nagsitalikod? Kaya mga kapatid, ganun din pag-anyaya tungo sa Islam na merong ibang mithiin. Kaya kung tingnan natin na inulat ng pinuno ng mga mananampalataya na si Abu Hafsin Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah, narinig niya ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, "Innamal a'malu binniya wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hidratuhu ila Allahi wa rasuli fa hidratuhu ila Allahi wa rasuli, wa man kanat hidratuhu ila dunya yusibuha am imra'atin." Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inulat ng pinuno ng mga mananampalataya na si Abu Hafsin Omar bin Khattab, kalugdan nawa siya ng Allah, na narinig niya ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, nagsabi, katotohanan ang lahat ng mga gawain ay may hangarin at bawat tao ay merong hinahangad. Ang sino mang lumikas para sa Allah at sa mensahero ni Allah, ang kanyang paglikas ay para sa Allah at sa kanyang mensahero, at sino mang lumikas para sa makamundong bagay na kanyang makakamit o babaeng papakasalan, ang kanyang paglikas ay ayon sa kanyang paglikas, isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, at ikaapat itong pagkikipagtalakayan na sinabi ng Allah sa Quran, "Wala tujadilu ahlil kitab illa billati hi ahsan illa alladhina dalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilayna ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun." Sabi ng Allah, huwag kayong makipagtalo sa mga angkan ng kasulatan maliban sa paraang na pinakamabuti, maliban sa mga yaong ng api sa kanila, at inyong sasabihin, kami ay naniniwala sa anumang ipinababa sa amin at ipinababa sa inyo, at ang aming Diyos at inyong Diyos ay nag-iisa at kami ay nagpapasakop sa Kanya. Kaya ayun mga kapatid sa panampalataya, na ganun din ang mga dahilan na kung saan ng mga sakit sa puso nating mabanggit, na kung saan ito yung matinding pagsubok sa ibang kasarian, na binanggit nga na kung saan inulat ni Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ma'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijalin minan nisa. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wala akong iniwan pagkatapos ko na pagsubok na higit na makakapahamak sa mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan, isinalaysay ni Bukhari at Muslim. At ganun din yung sobrang pananabik sa bawal na sinabi nga ng Allah, "Wakala niswatu fil madinati imra'atul azizu turawidu pataha an nafsihi kad syagafaha hubban inna lanaraha pidalalim mubin." Sinabi ng Allah sa Quran, at sinabi ng mga kabaihan sa lungsod, ang asawa ng ministro ay inakit ang kanyang alipin, sobrang pananabik. Sadyang nananabik siya ng pagmamahal, tunay nakita natin siya na nasa malinaw na pagkaligaw. Kaya makita natin, alam natin ito yung istorya ng buhay ni Yusuf alayhi salam. Kaya kung tingnan natin ang tula ni Imam Shafi'i tungkol sa kasalanan, syakautu ila waqi su'an hibdi pa arsyadani ila tarkil maasi wa akbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Sinabi niya, nagdaing ako kay waki sa hirap ng aking pagsasaulo, kaya ginabayan niya ako sa pag-iwan sa mga kasalanan, at binalitaan niya ako na ang kaalaman ay liwanag at ang liwanag ng Allah ay hindi ginagabayan ang makasalanan. Kaya yun mga kapatid sa panampalataya, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaalaman na kung saan siyang mag-aakay sa atin sa kabutihan, sa kaluguran ng Allah,
sa pagsamba, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagsunod sa pagnanasa na kung saan Paka pa min ba'dihim khulfun ad'aus salata wattaba'us syahawati pasawpa yulqawna gayya. Sabi ng Allah sa Quran at may dumating pagkasunod sa kanila na mga grupong nagpabaya sa pagdarasal at sinunod ang mga pagnanasa, kaya kanilang makakatagpo ang kaligawan. Kaya mga kapatid, alam natin na kung saan pagnanaig ang pagnanasa, dahilan tayo ay susuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahilan tayo ay makalimot na kung saan dahilan para kamuhian tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahilingin natin na manatili sa atin ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo sumusunod sa Kanya. At ganun din ikaapat ang syubuhat o kalituhan na inulat ni Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu, na aking narinig ang mensahero ni Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, tunay ang halal, inna halala bayin wa inna harama bayin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, tunay ang halal ay malinaw at ang haram ay malinaw, at sa pagitan nitong dalawa ay mga bagay na nakakalito na hindi nalaman ng karamihan ng mga tao. Kaya ang sino mang lumayo sa mga syubhat, man waka syubhat faqad istabra dinahu wa irdihi, kama qala Nabi. Kaya ang sinong lumayo sa mga syubhat nakakalito, tunay nalisan niya ang kanyang relihiyon at karangalan, at ang sino mang nahulog sa mga syubhat ay nahulog sa haram. Kaya mga kapatid, syubhat o kalituhan na kung saan na hinaling katulad isang tagapastol na nagpakain sa tabi ng bakod, baka lumampas ito at kumain doon. Katunayan, ang bawat may-ari ay may bawat bakod, at ang bakod ni Allah ay kanyang mga ipinagbabawal. Katotohanan, ang katawan ay merong laman na kapag maayos, sabi niya, inna fi jasad mudghah wa ida salahat jasadahu kullu, at may katotohanan, ang katawan ay merong laman na kapag maayos, maging maayos rin ang buong katawan, at kapag ito'y nasira, masisira rin ang buong katawan. Tunay ito ay ang puso, wahiyal qalb, isinalaysay rawahu Bukhari wa Muslim. Kaya mga kapatid, na ikalima, kapabayaan sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Quran, iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Sinabi ng Allah sa Quran, palapit na para sa sangkatauhan ang kanilang paghahatol habang sila ay nasa kapabayaan na tumatalikod. Walang dumarating sa kanila na paalala mula sa kanilang Panginoon na panibago maliban na sa kanilang napakinabangan habang sila ay naglalaro, abala ang kanilang mga puso. Kaya mga kapatid sa panampalataya, batid natin na malapit na ang araw ng paghuhukom, na kung saan na ito'y ating paghandaan na kung saan na tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo maging pabaya. At ganun din ang mapansirang pagnanasa na sinabi ng Allah sa Quran, walau ittaba'al haqq ahwaahum lapasadatil samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidikrihim fahum an dikrihim mu'ridun. Sinabi ng Allah, at kung sinunod lamang ng katotohanan ang kanilang mga pagnanasa, tiyak masira ang mga kalangitan at kalupaan at ang sino mang nanduroon, bagkus binigyan namin sila ng kanilang paalala, ngunit tumalikod sila sa kanilang paalala. Kaya mga kapatid sa panampalataya, at ganoon din masamang kaibigan, kaya kung saan na inutos sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tingnan na palyandur ila sahibi wa ila khalili, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingnan nyo ang inyong mga kasama at ang inyong mga kakaibigan din. Kaya kung saan na sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, yawma ya'uddu ad-dalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a rasulis sabila ya waitana laytani lam ittakad fulanan qalila laqad adallani an dhikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Kama qala ta'ala, sabi ng Allah sa Quran,
At sa araw na iyon ay kakagatin ng mapang-api ang kanyang dalawang kamay at sasabihin, sana tinahak ko ang landas kasama ang mensahero. Kasawian hindi ko sana itinuring na matalik na kaibigan ang taong yun. Katotohanan, iniligaw niya ako sa pag-alala pagkatapos dumating ito sa akin kailanman si Satanas ay mapang-iwan. Kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam na pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ibada, pagsamba na kung saan hindi natin ito kaligtaan. At ganun nga mga kapatid sa panampalataya, sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng masamang impluensya ng kasama kung ito'y magpapalayo sa iyo sa pag-alala sa Allah. Kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-rajulun ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhali. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tao ay sa kanyang kaibigan, kaya tingnan niya kung sino ang kanyang kakaibiganin o kanyang kakasamahin. Kaya yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ganun din na kung saan na tayo ay iwasan natin ang mga pinagbabawal na kung saan dahilan na hindi matanggap ang ating mga ibada, mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya na inshallah subhanahu wa ta'ala nakalugdan tayo ng Allah dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.